Magandang araw, Kabanong. Ako po pala si Edwin, 29 years old. Laking Cavite ako pero ngayon ay dito na nakatira sa Siquijor kasama ang girlfriend kong si Jonalyn at ang anak naming si Zachary. Bago pa kami mapadpad dito sa Siquijor, dati kaming parehong call center agent ni Jonalyn or Jonah na lang in short. Nagkakilala kami sa Fast Bite sa Northgate nung mapunta sa akin yung huling piraso ng apple pie sa McDo. Pahabol po pala ako ng 2 apple pie Sir, isa na lang po yung apple pie na meron sa loob. Bukas pa po kasi yung next delivery. O sige, akin na lang yung last. Laging di available, no? Opo sir Mga hapon pa lang po nasosold out na yan. Buti nga po ngayon umabot pa ng gantong oras 12 a.m. na kasi noon, Kabanong. Ganito kasi yung typical na oras ng lunch ng mga call center pag 8 p.m. ang pasok. Kinuha ko na yung order ko at akmang uupo nang biglang may lumapit sa aking maganda at mainhin na babae. Kuya, nakuha ko po daw yung last apple pie. Pwedeng bilhin ko na lang po sa iyo, please. Nung unang kita ko sa kanya, parang naniniwala na ako sa love at first sight. Nasa 23 years old siya noon. Straight at black yung buhok niya na hanggang bewang. Singkit yung mga mata niya. Matangos yung ilong niya. Maputi ang balat niya. Tandang-tanda ko pa, Kabanong, yung suot niya noon na nakadress siya at nakadenim na blazer. Ay, naku miss. Ang tagal ko na kasing nagkikrave nito Biglang lumungkot yung mukha niya nung sinabi kong di ko sa kanya ibebenta yung apple pie. Ay, sige kuya. Inutos kasi sa akin ng TL ko. Tapos, nasabi ko na meron kaso nakalimutan ko yung wallet ko kaya binalikan ko. Tapos, pagbalik ko, nabigay na daw sa'yo yung last Nakita kong na-stress na siya sa apple pie kaya naisipan ko ng tumulong. Pwede ko namang ibenta sa'yo, miss. Talaga kuya? Masayang sabi niya. Ang ganda-ganda niya pagngiti niya. Itong moment na to, yung sinabi ko sa sarili kong gagawin ko kahit ano, makita ko lang yung ngiti niya araw-araw. Oo, gusto mo, libre na lang bigay ko na lang sa'yo. Talaga? Totoo? Wala, ang bait mo naman po. Thank you po. Pero may kondisyon ako. Ay, ano yun kuya? Mamaya kung ano po yan Pwedeng mahingi ang pangalan mo sa FB? Gusto kong makipagkaibigan. Matagal siyang tumingin sa akin na parabang sinusuri niya ako. Siguro iniisip niya kung masamang tao ba ako or pwede niya ba akong pagkatiwalaan sa personal information niya. Or baka tinatansya niya lang kung gusto niya bang maging kaibigan ko. Sa tingin ko naman friendly naman ang itsura ko. Nasa 5'11" yung height ko at hindi naman ako ganun kaitim pero di rin maputi. Di sa pagyayabang, Kabanong, pero sabi ng iba, kamukha ko daw si Coco Martin sa mga ibang anggulo. Siguro, ang pinagkaiba ko lang, medyo malaman-laman ako ng konti. Konti lang naman, hindi naman ako mataba at di rin naman malaki ang tiyan ko. Deal? Ako nga po pala si John Inabot niya yung kamay niya sa akin para makipag-shake hands. Edwin, well, nice to meet you. Di ko na ididetalye ang love story namin, Kabanong. Pero ang masasabi ko lang ako ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Para kaming soulmate ni Jonah. Lahat ng trip ko ay trip niya din. At ang pinaka nagustuhan ko, mahilig din siyang mag-travel tulad ko. Sige na love, punta na tayo sa Siquijor. Ayoko nga, maraming mangkukulam at mambabarang dyan, di ba? Love naman Di naman totoo yung mga ganun Paano mo naman nalamang hindi? Nakapunta ka na ba? Maski na. Tingnan mo to. Pinakita niya sa akin yung video na nakita niya sa TikTok. O di ba? Ang ganda sobra. Tapos, mura pa. Umayag ka na kasi love. Please. Ay nako, bahala ka dyan. Kung gusto mo, pumunta ka dyan, tapos ako pupunta ako sa Cebu. Ay, ano ba yan?
Siguro di mo na ako love. Bahala ka na nga dyan. Di lang umagri sa gustong puntahan, hindi na kagad love? Doon ba nasusukat yun? Oo, kasi kung love mo talaga ako, edi sana masaya ka kung saan ako masaya. Masaya ka pa rin naman, di ba? Kahit iba tayo ng pupuntahan. Bakit ba kasi diyan ka pa pupunta? Nakakatakot nga dyan. Bahala ka dyan. Maghanip na lang ako ng ibang sasama sa akin. Kaya't sino naman ang isasama mo, Aber? Pwede si Jason, si Boss Marvin, si Anthony. Or feeling ko, gusto kong samahan ni Matthew eh. Pwede naman sila na lang. Ganon. Kung kilitin kaya kita dyan, ha? Ano ba? Huwag kasi. Isa. Matthew ka pa dyan, ha? Etong sayo. Ano ba? Tama na! Wag! Ano ba nakikiliti ako? Gusto mo ba talaga dyan, ha, love? Opo. Gano'n mo ka gusto? Sobrang gusto. Yung tipong ako yung pinakamasayang babae sa buong mundo kasi dadalhin ako ng pinaka-love kong lalaki sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Ay, nako. Sige na. Ano mo namang di kita kayang tiisin eh. I love you. I love you. I love you more. Ilang buwan nang nire-request sa akin ni John na tong destination na to. Ilang beses ko siyang tinatanggihan kasi ang daming ang usap-usapan tungkol sa Siquijor. Naisipan kong pagbigyan siya ngayon sa dream destination niya kasi balak ko nang mag-propose sa kanya. Siguradong sigurado na ako sa kanya, Kabanong. At alam kong sobrang tanga ko na kung pakakawalan ko pa tong soulmate ko. Di ko naman inakala na ganoon ang mangyayari. Kung alam ko lang, Kabanong, na sobrang magbabagong takbo ng buhay naming dalawa dahil sa pag-travel sa Siquijor, sana hindi na lang pala ako pumayag. Sana pala sinunod ko na lang yung instinct ko na sa ibang lugar na lang at wag doon kaysa nangyari pa ang mga nangyari. Nasa airport kami noon. Si John na lang muna ang babiyahe kasi 3 days lang na na-approve ang leave ko. Di na makancel yung transient, saka hassle kung dalawa pa ang ipaparebook. Napagdesisyon na naming susunod na lang ako. Nakakainis naman kasi. Sabi sa'yo mag-absent ka na lang eh. Uy, ano ka ba, love? Di ba may usapan na tayo na magta-travel tayo pero hindi a-absent? Kasi naman eh, umag din yung boss mo eh. Feel ko crush ka nun, kaya ayaw kang di nakikita sa opisina. Ano ka ba naman, love? May asawang tao na yun eh. Sus, gusto mo din kasi siya eh, kaya siguro ayaw mong umabsent. Hindi naman sa ganun, love. Naputol yung sasabihin ko nung nag-ring yung phone ni Jonah. Hello po. Hello, si Jonah na ba ito? Ay opo, Jonah na lang po. Sino po sila? Ako yung taga-pamalakad nitong transient nyo. Gusto ko lang malaman kung papunta na ba kayo. Ay opo, wait lang po. I-speakerphone ko po kayo ah. Sige, iha. Ayan, okay na po. Ayun nga, makakapunta po. Kaso ako lang po muna eh. Susunod na lang po yung boyfriend ko sa Wednesday. Ayan, mas magandang mag-isa lang daw muna siya. Nakakatakot na ibinulong niya sa kung sino man yung kasama niya doon sa sinabi ni Jonalyn. Bakit naman naging mabuti na mag-isa si Jonah ang papunta doon? Hindi ako nakapagpigil at inago ko kay Jonah yung cellphone. Paano naman naging mabuti na mag-isa yung asawa ko dyan, ha? Kala niyo hindi namin narinig yon? Pagalit na tanong ko sa matanda. Nako, narinig ka yata. Hindi mo ba minute? Anong mute? Hindi nga ako marunong nun eh. Ano bang gagawin ko? Mukhang nagdidiskusyon sila ng kasama niyang lalaki dahil nataranta silang narinig namin yung sinabi ng matandang ito. Ano, sumagot kayo. Susumbong ko kayo sa polis. Anong plano niyo, ha? Love, minahon ka. Ako na nga, tay. Ano kasi, ano po? Ano? Pwede bang kausapin na lang namin yung may-ari na magka-cancel na lang kami kung ganito? Parang may masamang bala kayo eh. Nako, wag ko. Kasi, yung ano kasi, ano ba yun, tay? Ewan ko, ano bang sasabihin natin? Ayun, kasi nagkamali ng headcount doon sa susundo.
Ang nasabi lang po kasi, isa lang ho yung susunduin, dalawa po pala kayo. Dapat po, kukontak pa kami ng iba pang susundo, pero buti na lang po, isa lang po. At si ma'am lang, kaya hindi na kailangan ng iba pang susundo. Ewan ko kung bakit di ako kumbinsido sa sagot ng lalaki. At di pa din ako palagay na patuloyin si Jonah sa transient na yon. Pagkatapos makipag-usap ni Jonah sa caretaker, ay inalok ko kagad sa kanya na wag na lang munang tumuloy dahil parang delikado na kung doon pa siya mag-i-stay. Maghanap na lang kaya tayo ng ibang tutuluyan, love. Oh, bakit naman? Okay naman doon. Wala ka na makikitang kasing ganda at mura ng place na yun eh. Kasi naman, ang taas ng suspecha ko sa mga yun eh. Parang may balak silang masama eh. Reasonable naman yung excuse nila, love, di ba? Ewan, parang nagbubulungan pa sila nung kinumpronta ko sila eh. Sabi nila nahirapan lang daw silang mag-come up ng words. Di naman kasi sila Tagalog magsalita eh. Love, huwag ka na mag-overthink. Pag may napansin akong kakaiba pagdating ko doon, promise, sasabihan kagad kita. At kahit lumipat na ako ng ibang hotel agad-agad, Promise mo yan ha? promise po. May tiwala naman akong kaya ni Jonah yung sarili niya. Pero apart from me, inag-aalala pa din. Ang hirap pala pag alam mong malalayo sa'yo yung taong love mo. Kung pwede lang magkasama kami 24/7 para masigurado kong walang mangyayari sa kanyang masama, ay gagawin ko talaga, Kabanong. Tiningnan ko kung may paraan pa para makasama pa ako sa flight niya. O may paraan pa para makasama siya sa flight ko sa Wednesday. Pero wala na talaga. Ang lakas ng kutob ko na may masamang mangyayari pero di ko pinakinggan yung kutob na yon. Nakalipad na si Jonah at ako ay umuwi na para magpahinga. May pasok pa kasi ako nung araw na yon at pag di pa ako matutulog, tsak malilate ako. Nagising ako dahil tumatawag si Jonah sa phone. Nakailang chat at tawag na pala siya. Hello love? Hello? Walang sumasagot sa kabilang linya. Love? Okay ka lang ba? Wala pa ding sumasagot at kinakabahan na ako, Kabanong. Hello? Sino ba to? Patawag mo ang phone ng girlfriend ko. Naisip ko kasi kung si Jonah to, malamang magsasalita yon. Pero ba't dito nagsasalita? Hello? Hawak mo ba ang girlfriend ko? Ano gusto mo? Pera? Magkano kailangan mo? Ibibigay ko yan kahit magkano. Wala pa rin nasagot. Ano kaya ang kailangan nito? Hello? Kung hindi ka sasagot, ibababa ko. Wait, love, wait! Jonah? Ano? Okay ka lang ba? Hindi lang ako, love. Tawang-tawa lang ako kasi kung ano na yung pinagsasabi mo dyan eh. Chill ka lang, babe. Okay lang ako. Ba't ba kasi hindi ka nagsasalita eh? Alam mo namang hindi magandang pakiramdam ko na mag-isa ka dyan. Pinagtitripan mo pa ako. Nakamute pala kasi kanina pa ako nag-hello tapos nung kung ano-ano na yung sinasabi mo, hindi ko na in-unmute kasi natatawa pa ako eh. Ay naku, sira ka talaga. O ano? Kumusta ka na dyan? Okay naman. Ang ganda dito, sobrang love. Sana nga nandito ka na eh. Hayaan mo na. Hindi mo na lang mamamalayan eh, nandyan na ako kagad. Wednesday naman yung flight ko eh. Umaga. Kaya nga eh. Ay, siya nga pala love. Bukas daw may palantoy sila tatay. Libre lang daw yon. Okay lang ba? Gusto ko sanang tumanggi kasi di talaga maganda yung pakiramdam ko sa mga taong yon. Pero parang ang unfair naman na di ko payagang mag-enjoy si Jonah dahil sa kutob lang. Sige love, okay lang. Ang mga salitang ito ay kung pwede ko lang bawiin noong mga panahon na yon, ay ginawa ko na. Pagkatapos ng Monday shift ko, natulog na ako kagad. Gusto ko na kasing sumunod kay Jonah para mapalagay na ako. Feeling ko, pag panay ang tulog ko, ibibilis yung oras. Nagising ako na nagre-ring yung phone ko. Love? Love? Si Jonah, umiiyak. Ano kaya ang nangyari? May masama bang nangyari sa kanya? Di ko talaga mapapatawad yung sarili ko kung may mangyari man sa kanya. Asa ako, love?
Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Di ako makakilos, ni hindi ako makapagsalita. Sorry, love. Di ko natupad yung promise ko. Di ko naingatan ang sarili ko. Humahagulgol na si Jonah habang sinasabi yon. Sinubukan ko magsalita pero walang boses na nalabas sa akin. Nandito ako sa police station, love. Puntaan mo ako kagad, please. Binaba na niya ang phone at ako naman ay napaupo na at napahagulgol. Bakit ko hinayaang mangyari to kay Jonah? Anong klaseng boyfriend ako kung di ko siya naproteksyonan? Tinry kong gumawa ng paraan para mapunta kagad ako doon pero wala akong nagawa. Na-realize ko na pag di ka pala mayaman, hindi mo magagawa yung mga ginagawa sa movie na ura-uradong makakalipad para sa taong love nila. Tinitext ako ni Jonah ng updates pero di ko siya nire-replyan. Hiyang-hiya kasi ako sa kanya. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Sa tingin ko nga, wala akong mukhang ihaharap sa kanya. Pinuntahan ko siya sa pinag-i-stayan niya ngayon. Mabait daw yung nakausap niya sa women's desk at pinatuloy siya sa bahay nito. Tapos na din daw yung medical legal at nakausap na siya ng pulis para hinga ng statement. Nag-doorbell na ako sa bahay na pinagtuluyan ni Jonah. Edwin, ikaw na ba yan? Ngumiti lang ako sa kanya. Bigla naman siyang tumakbo papunta sa akin. Yumakap at umiyak. Nakakainis ka. Akala ko wala ka nang paki sa akin eh. Akala ko hindi mo na ako love. Pwede ba naman mangyari yon? Soulmate kaya kita. Eh bakit di mo ako mini-message? Pag natawag ako sa iyo, sinasagot mo pero di ka naman nagsasalita. Paano? Nahiya kasi ako sa iyo eh. Pinabayaan kita. Hindi kita naproteksyonan. Umiyak lang si Jonah habang kinukwento niya yung nangyari. Totoo naman daw na nag-land tour sila pero nung dapat pauwi na sila, biglang tumigil sila sa parang gubat. Sinubukan daw ni Jonah na tawagan ako pero walang signal doon sa lugar kung nasan sila. Kaya naisipan niyang tumakbo pero nung tumakbo siya ay nagulat siya dahil imbis na habulin siya nung matanda at nung lalaking kasama nito, iniwan na siya doon. Akala niya ligtas na siya. Kaya nagulat siya nung may makasalubong siyang lalaking ayon sa kanya, weird daw yung itsura. Di niya na daw maalala yung nangyari pagkatapos noon. Ang alam niya lang paggising niya wala na siyang damit at masakit ang kanyang ari. Nangyayari sa akin to. Sana pala di na lang tayo naghintay ng kasal. Sana sa'yo ko na lang pala ibinigay ito. May usapan kasi kami ni Jonah na gagawin lang namin yon pagkasal na kami. Kasi napaka-religious ni Jonah at ng parents niya. Kaya napakasakit sa akin na malaman ang nangyari sa kanya dahil hindi ko siya naproteksyonan. Mas tumagal kami dito sa Siquijor kaysa sa inaasahan dahil inasikaso pa namin yung pagsampa ng kaso. At dahil sa naabala kami, inawala sa isip naming dalawang i-rebook yung flight. At wala na daw way para magkaroon kami ng credits kasi natapos na daw yung period na pwede sana naming asikasuhin yon. Naubos yung pera namin sa pag-aasikaso sa kasong to. Pero mukhang wala namang pupuntahan kasi parang nawala na lang ng parang bula yung mga taong responsable sa nangyari kay Jonah. Love, hayaan na lang natin kaya. Hayaan? Ano? Ganun-ganun na lang yon? Gagawin nila sa'yo yun tapos makakatakas lang sila? Wala man lang kahit na anong parusa? Kasi love, naubos na yung pera natin eh. Tapos pag naparusahan ba sila, mababawi pa nun yung nangyari sa akin? Di ba hindi naman? Hindi mo ko naintindihan eh. Di ko kayang isipin na habang ikaw nagsasuffer ka sa trauma na nangyari sa'yo, malaya nilang nagagawa kung ano yung gusto nilang gawin. Ano yun? Free pass? Wala nga pinupuntahan yung kaso eh. Wala tayong kahit anong information na may bibigay na magagamit nila. Tama si Jonah, Kabanong. Lahat ng IDs na meron kami i-fake. Yung may-ari ng transient na nabook namin matagal ng patay. At dapat abandonado na yung bahay na yon. Walang nakakilala sa matandang lalaking caretaker ng transient at nung lalaking kasama niya. Chinek namin sa Airbnb, wala na din doon yung posting
Ang nakakalungkot nito, wala na kaming nakuhang hustisya. Natanggal pa kami sa trabaho at ngayon wala kaming kapera-pera. Tinulungan kami nung kumupkup kay Jonah. Pinatira niya kami sa bahay niya. Ang usapan lang kami ang magbabayad ng tubig at kuryente niya. Naisipan namin maghanap muna ng trabaho dito para makaipon ng pang-uwi sa Maynila. Pumasok si Jonah bilang cashier sa isang convenience store at ako naman namasukan bilang barista sa isang sikat na coffee shop. Ilang buwan na kaming naninirahan dito kay ate. Itago na lang natin siya sa pangalang Josie. Nakiusap kasi siya na wag daw sana siyang babanggitin nang sinabi kong isishare ko ang story kong ito sa social media. Mabait si ate Josie. Hindi na siya nakapangasawa dahil siya na yung nag-alaga sa mama niya nung namatay yung mama niya. Naging mag-isa na lang siya dito sa bahay niya. Hindi ganun kalaki ng bahay ni ate Josie. Nasa liblib na lugar ito na medyo pumabor sa amin dahil ang gusto sana namin ni Jonah maging low-key lang dito hanggang sa makauwi na kami. Tahimik ang lahat hanggang sa isang gabi pag-uwi ko. Kain na. Bumili ako ng lechong manok kasi may nag-tip sa akin ng malaki kanina. Natuwa ata sa kakyutan ko. Wow! Favorite ko yan Akin na, ako na maghahain. Inabot ko kay Jonah yung manok at aakyat na sana ako ng hagdan nang bigla siyang naduwal. Love, okay ka lang ba? At tumakbo na siya sa lababo para sumuka. Ano ba nangyayari sa'yo? May nakain ka ba masama? Pagod ka ba? Ang baho ng ulam. Pilit na pagsabi ni Jonah habang nasusuka. Inamoy ko yung manok na inuwi ko. Mamaya panis na pala to at mabaho. Ngunit pag amoy ko ay okay naman. Ang sarap pa nga ng amoy Love, okay naman Ang bango pa nga Love, hindi kaya buntis ako? Paano buntis ka? Wala naman nangyayari sa... Napatigil ako nung narealize ko kung bakit maaring buntis siya kahit walang nangyayari sa amin. Biglang nag-sink in sa akin ang nangyari kay Jonah. Nagdasal ako sa lahat ng santo kabanong na sana'y hindi totoo yung hinala ni Jonah. Inobserbahan muna namin ni Jonah yung kalagayan niya ng ilang panglinggo bago namin mapagdesisyon ng mag-PT. Ngunit hindi nakatulong yung PT. Nakailang try kami pero paiba-iba yung resulta. Minsan positive, minsan negative. Kaya napagdesisyon na namin pumunta sa doktor. Miss Jonah? Ako po yun. Pasok na po kayo sa loob. At pumasok na nga kami sa loob. Umupo po kayo. Ikaw po ba yung asawa ni Ma'am Jonah? Opo. Dok, ano po yung resulta? Paiba-iba kasi yung PT. Well, congratulations. Buntis po ang misis ninyo. Bumagal ang lahat at parabang nawala ko sa sarili ko kasi nagulat na lang ako nang magaya ng umalis si Jonah. Tara na, love. Thank you, Doc. See you po next check-up ko. Ay sige, misis. Huwag niyo pong kalimutan bawal po kayo masyadong mapagod at masela ng pagbubuntis ninyo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Kabanong. Hindi ko matanggap na nagbunga pa yung kahayupan ng rape kay Jonah. Tulala lang ako mula sa klinik hanggang sa biyaheng pag-uwi. Nabalik lang ako sa realidad nang marinig kong sumisigaw si Jonah kasi may matandang humihila sa kanya. Hindi dapat mabuhay ang anak mo! Hindi maaari! Bitawan niyo po ako! Aray! Nasasaktan po ako! Hindi maaari! Dapat mamatay ang bata bago pa mahuli ang lahat! Tulong! Tulong! Walang atubiling itinulak ko yung matanda kahit matanda na siya. Kasi nakikita kong nasasaktan na si Jonah at sobrang natatakot na siya. Dapat mamatay ang bata bago pa mahuli ang lahat! Tiningnan ko kung may sugat ba si Jonah at nang makita kong okay naman siya, ay niyakap ko siya at inaya ko nang umuwi. Pagdating sa bahay ay umakyat na lang kami at nagpahinga na. Kailangan naming maghanap ng taong pwedeng tumulong sa aming ipalaglag yung bata. Alam kong di kakayanin ni Jonah na makita yung bata na yon, lalo na't demonyo ang tatay niya. Grabe yung kanina, no?
Grabe yung takot ko noon. Kaya nga eh. Butit hindi ka naman nasaktan nung baliw na yun. Nakalimutan pala natin bilhin yung mga vitamins na kailangan ko. Bukas na lang siguro. Bigla kong napatayo sa sinabi niya. Vitamins? Pero para saan yung bibili na vitamins na yan? Para kay baby. Di ba sabi ni Doc, kailangan daw namin to ni baby? Ano? Seryoso ka ba? Ala, mukha ba akong comedian sa'yo? Bakit mo naman tinatanong kung seryoso ako? Ang weird mo, love. Naririnig mo ba yung sarili mo, Jonalyn? Itutuloy mo yung pagbubuntis mo sa anak ng hayop na yon? Problema mo, Edwin, ha? Gusto mong gawin ko? Patayin ko yung anak ko? Seryoso ka ba talaga? Tinatawag mong anak yung demonyo na yan? Bunga yan ng pag-rape sa'yo. Nababaliw ka ba, Jonah? Ikaw ang nababaliw, ano ba? So seryoso ka? Gusto mong patayin tong bata? Gusto ko lang mag-isip ka. Padalos-dalos ka eh. Ano? Sumagot ka, di yung kunwari ka pang concern sa akin. Gusto mong patayin ko yung bata? Oo. Mas demonyo ka pa pala sa nang rape sa akin eh. Ako, demonyo? Naisip mo ba, Jonalyn, ha? Na sa tuwing makikita ko yung bata na yan pag lumabas yan, kung pipilitin mong buhayin yan, maalala ko yung kahayupan na ginawa sa'yo. Isipin mo, di kita ginalaw kahit gustong-gusto ko na. Kasi gusto kong pure ka sa kasal natin. Tapos ngayon, hindi ka na pure. May anak ka pang demonyo. Di ko alam kung ba't nasabi ko yun sa kanya, Kabanong. Sa totoo lang, galit lang ako sa sitwasyon at sa nangyari at sa desisyon niya. Pero hindi naman ako galit mismo sa kanya. Umiyak si Jonah dahil sa sinabi ko. So, di mo na nga ako tanggap dahil sa nangyari sa akin? Sabi mo, pure pa din ako para sa'yo. Sabi mo, hindi magbabago yung pagmamahal mo sa akin kahit konti. Ang tanga-tanga ko, Kabanong. Ang tanga-tanga ko. Nagpadala ako sa emosyon ko at kung ano-ano ang pinagsasabi ko. Naggalit kasi ako na kinumpara niya ako sa hayop na nang-rape sa kanya. At nagalit ako na pinilit niyang buhayin yung bata. Ikaw ba, Kabanong? Kaya mo bang buhayin at palakihin yung anak ng hayop na nanggahasa sa taong mahal mo? Ngunit hindi ko kaya makitang umiiyak si Jonah. Kaya pinili ko na lang na lumabas para makapagmuni-muni. Halos 1 oras na pala akong naglalakad at 9:00 na. Naisip kong magyosi muna bago umuwi para kumalma. Nagyoyosi ako sa tindahan nang hindi ko maiwasang makapakinig sa usapan ng 2 lalaking nagiinom sa tapat ng tindahan. Ay ano, pre, hindi mo ba nadidinig? Wala naman, pre. Pakinggan mo kasi. Ano ba yun? Wala nga eh. Alam mo, lasing ka lang. Pakinggan mo kasi. Panay ka salita eh. Paano mo mapapakinggan? Na-curious ako't nakinig din. May mahinang tunog ng di ko malaman kung ibon ba o paniki. Basta tunog ito ng hayop. Hala, oo nga pre. Ang dami, pero parang layo naman. Hindi mo ba alam, pre, na pag malayo daw yung tunog, ibig sabihin malapit sila. At pag malayo sila, malakas naman yung tunog. Gets ko na. So malayo sila. Alam mo, pre, ang bobo mo. Nag-grade 2 ka ba? Ito na lang, Ito, naamoy mo ba yon? Wala naman. Mag-concentrate ka kasi. Ito, pumikit ka tapos sumingot ka ng malalim. Parang ganito. Yan, ganyan. O ikaw nga. Pumikit yung lalaki at nakita kong akmang may kinuha yung isang lalaki sa likuran niya at nilagay sa ilong ng lalaking nakapikit. Ang baboy mo! Ikaw kaya paamuyin ko ng utot mo! Pao ng mga trip mo, ha? Ano nga may pre? Ano, masarap ba? Kadiri! Parang nalasahon ko yung utot mo! Natatawa-tawa pa ako habang nakikinig ng biglang may kumalabog sa bubong. Uy, ano yun? Uy, parang kalabog sa bubong yun, ha? Baka may lumapag na aswang. Wala namang buntis dito, Tara, puntahan nga natin. At isa din akong nakitakbo. Diyos ko, wag naman sanang si Jonah ang inaaswang. Sana walang masamang nangyari sa kanya.
Pagdating ko sa bahay ay nagkakagulo doon at ang daming nagchichismisan. Ano pong meron? May 3 iba't ibang aswang daw kanina na umatake sa bahay na to. Totoo po. Isang parang baboy ramo, tapos yung isa tiktik at may isang manananggal. Grabe, sabay-sabay sila. Paano nyo naman nalamang aswang yun na bear? Kamukha mo eh. Abay, loko ka. Nagtatanong na maayos eh. Talerky. Di karaniwan ng ganyan. May kakaiba dyan sa bahay na yan kaya ganyan. Taga dyan ho ako tay eh. Ano bang kakaiba? Hindi ko masabi ho, pero maganda lagi mong bantayan ang asawa mo dahil takot ng aswang sa amoy ng tatay. Tumango ako at nagpasalamat at saka pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok ko nakita kong umiiyak si Jonah habang nagkukwento kay Ate Josie. Pagkakita nila sa akin ay binili na lang ni Ate Josie si Jonah sa akin at tumakyat na din siya. Ano mahal, okay ka lang ba? Tumingin lang sa akin si Jonah at saka yumuko sa lamesa. Oo nga pala, di kami okay bago ko umalis ng bahay kanina. Lumapit ako para yakapin siya pero agad naman siyang umiwas. Sorry sa mga nasabi ko kanina. Naguguluhan lang din ako, Jonah eh. Maalala ko palang yung nangyari sa'yo eh. Para na akong nababaliw. Nawawala na ako sa sarili ko. Alam mo, tama ka eh. Patayin na lang natin tong batang to. Kung yan yung tingin mong tama o di sige. Agad namang umakyat si Jonah matapos sabihin yon. Saka naglock ng pinto. Ang nakakainis ka, Banong, parang natutuwa ako sa ideya na mawawala na yung bata na yan sa buhay namin. Nung unay akala ko'y seryoso si Jonah nung sinabi niya yon. Dahil may pagkaslow ako. Nung napansin ko na lagi na lang siyang umiiyak at kinakausap yung tiyan niya at nagsosorry sa anak niya, doon ko lang na-realize na ang selfish ko. Naggrabe yung gusto kong ipagawa kay Jonah dahil lang sa pride ko at sa sarili kong nararamdaman. Ilang araw ko nang sinusuyo si Jonah pero talagang matigas siya. Feeling ko nasaktan ko siya ng gusto sa gusto kong ipagawa sa kanya at sa mga nasabi ko. Pinapabayaan niya na yung sarili niya. Halos hindi na siya kumakain at hindi na din niya ginagamit yung mga pangontra na pinayo ng mga kapitbahay. Isang araw, nakita ko siyang may kausap na di pamilyar na babae sa may pintuan. Hindi ko naririnig yung boses ng kausap niya dahil nabulong lang ito. Pero dinig na dinig ko na parang excited si Jonah. Salamat ate ah. Opo, kakainin ko na po ito kagad. Hindi ko na po ipapakita sa kanila kasi baka agawin pa nila eh. Salamat po, ingat. O mahal, sino yun? Di ba sinabihan ka na huwag ka makakausap na kung sino-sino? At may mga aswang nga dito? Aswang? Ang ganda-ganda ni ate, aswang. Nagtaka ko kasi sinabihan niyang maganda yung babaeng kausap niya kanina. Nakita ko naman ito kanina na hindi naman ito maganda. Ano? Maganda? Oo, saka binigyan niya ako ng masarap na pagkain oh. Tingnan mo. Pagkapakita sa akin ni Jonah ng pagkain na ibinigay sa kanya, agad ko itong tinabig. Dahilan para mabasag ito. Yung sinasabi ni Jonah na masarap na pagkain, parang pinaghalo-halong lamang loob ng baboy, manok at isda at punong-puno ito ng matatabang uod na nakalagay sa isang garapon. Edwin, ang sarap-sarap ng pagkain tinapon mo. Sayang naman oh. Sa inis niya ay nagdabog siya pataas. Paanong masarap tong pagkain panay uod at may dugo-dugo pa ito? Iba yung nakikita ko. Nakumpirma kong si Jonah ang may ibang nakikita nung umuwi si Ate Josie at tinanong kung bakit may mga uod at lamang loob sa sahig. Dahil sa pagpapabaya ni Jonah ay kinailangan siyang dalhin sa ospital. Na-realize kong dapat kong tanggapin ang batang nasa sinapupunan ni Jonah kung mahal ko talaga siya dahil sa sinabi ng doktor. Magandang gabi. Gising na po ba yung pasyente? Dok, good evening po. Tulog pa po siya Mabuti naman at nakakapagpahinga siya. Di ko na muna siya iistorbehin pero pwede ba kitang makausap? Sige po. Sa labas na lang po tayo para hindi maistorbo si Jonah.
Lumabas kami ng kwarto at nagsimula na magsalita si Doc. Tapatin na kita, iho. Hindi maganda ang kalagayan ng asawa mo. Po? Doc? Bakit po? Normal sa buntis ang nadidepress at mukhang malala ang kay Jonah. Alam mo ba kung anong sinasabi niya sa akin? Ano po, Doc? Mas mabuti pa daw na mawala na lang yung bata sa sinapupunan niya kesa mawala ka. Hindi ko alam kung ano man ang meron sa inyo at wala ako sa posisyon para umusyoso at makialam. Pero gusto ko lang sabihin na di lang ang bata ang pwedeng mawala sa iyo. Nangihina ng katawan ng asawa mo. Maaaring pati siya ay mawala kung patuloy pa din ang gagawin niya sa sarili niya. Matapos namin mag-usap ni Doc, napagdesisyonan kong maglakad-lakad sa labas para makapag-isip-isip. Hindi ko na-realize na ganito na pala yung nagiging epekto ng mga pangyayari kay Jonah. Hindi ko alam na ganun niya ako kamahal na kahit sobrang sakit sa kanya, kaya niyang mawala yung anak niya, wag lang akong mawala. Bakit pa ang selfish ko? Tanong ko sa sarili ko. Bakit hindi ko kaya magsakripisyo para sa taong mahal ko? Hihintayin ko pa bang mawala siya bago ko ma-realize na mas importante siya sa akin kaysa sa punyemas na pride na yan? Napagdesisyonan ko nang susuportahan ko si Jonah kung gusto niyang buhayin ng bata. Alam ko, hindi sapat ang salita lang kaya dumaan ako sa Red Ribbon para magpagawa ng cake na may nakalagay na Zachary or Jarina. Yan kasi yung plano naming pangalan sa magiging anak namin. Alam ko kung gusto kong magkaayos kami ni Jonah, kailangan kong tanggapin ang bata na parang anak ko din. Nabitiwan ko ang cake pagdating ko sa kwarto ni Jonah dahil akmang sasaksakin na nurse yung tiyan ni Jonah. Nag-agawan kami ng kutsilyo dahilan kung bakit nagising si Jonah. Anong nangyayari? Kutsilyo! Walang... Bigla namang nataranta yung nurse at tumakbo palabas. Wala na yung nurse nung nagsidatingan yung guard at iba pang nurse. Nung nalaman nilang wala ng gulo, nagsibalikan na din sila sa kanilang trabaho. Binisita kami ng head security para hinga ng statement sa kung ano ba ang nangyari. Ano ho ba yung nangyari dito, sir? Bakit may iskandalong nangyari? Kasi sir, kaninang umaga, pumunta si Doc dito tapos sabi niya, pwede ba kaming mag-usap? Tapos sabi ko naman, opo. At sa labas nga kami nag-usap dahil ayoko maistorbo si John sa pagtulog niya. Tapos diyan kami sa tapat ng pinto nag-usap. Sinabi niya sa akin yung kalagayan ng asawa ko. Tapos napag-isipan kong magmuni-muni muna. Di naglakad ako sa labas. Nung naisipan kong mahal na mahal ko pala yung asawa ko at ayokong mawala siya, nagdesisyon ako na mahalin na rin yung bata na parang sarili kong anak. Dahil mahal ko rin si Jonah, yung asawa ko. Tapos naisipan kong bumili ng bulaklak at saka cake. Sayang nga kasi nahulog yung cake. Alam niyo ba kung bakit nahulog yung cake, bossing? Hindi. Bakit ba? Kasi masaya akong naglalakad dito. Kasi nga excited akong sabihin kay Jonah na payag na rin akong ituloy na buhayin yung bata. At mahalin ko rin yung tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kaso, pagpasok ko, may nakita kong nurse na akmang sasaksakin yung tiyan ni Jonah. So, tinulak ko kagad yun. Tapos, nahulog yung kutsilyo sa sahig. Tapos nang kukunin niya ulit, inunahan ko na siya. Kaso, nagpang-abot kami. Nag-agawan kami sa kutsilyo tapos nagising si Jonah. Ayun, nagsisigaw siya ng tulong. Pagkatapos nun nataranta yung nurse. Kinuha niya yung kutsilyo at tumakbo tapos biglang nagsidatingan yung ibang tao. Tapos nag-alisan na rin sila, yung security guard at saka yung ibang nurse. Tas yun nga, pumunta na kayo dito. Tapos, sinabi nyo, ano yung nangyari? Bakit may iskandalo? Tapos, sinabi ko, kasi sir, uulit ka na naman sa umpisa ng kwento mo Paulit-ulit, dami mong sinabi. Pwede mo namang part lang ng nurse yung may kutsilyo yung sinabi mo Para sana detalyado sir Pwede mo bang i-describe sa amin yung itsura ng nurse na sinasabi mo? Inexplain ko sa kanya yung itsura ng nurse na gustong pumatay kay Jonah. Ayon yun sa pagkakaalala ko.
Wala namang nurse na ganito yung itsura dito eh. Sigurado ka bang dito nagtatrabaho yun? Actually, wala naman po akong nabanggit na dito nagtatrabaho yun eh. Ang sabi ko lang po, nurse. Naka-uniform ng nurse eh. Kayo lang po nag-assume dyan ng kung ano-ano. Pinasa na yung sketch ng nurse ng itsurang ibinigay ko sa barangay at nagpa-blatter na din kami. Pauwi na kami pero naisipan muna namin kumain sa karinderya malapit sa bahay ni Ate Josie. Love, seryoso ka ba sa sinabi mo kanina? Masayang tanong ni Jonah. Nakakatuwa, halos ilang araw, linggo o buwan na di ko yata nakita ng mga ngiti niyang yon. Naalala ko tuloy yung pinangako ko sa sarili kong gagawin kong lahat para palagi siyang mapangiti. Ang alin doon? Na pupuhayin natin si baby. Hindi. Nagpapakul lang ako doon sa head security kanina eh. Ha? Akala ko pa naman seryoso ka. Ano ko ba naman? Siyempre seryoso ako no? Mag-i-effort pa naman akong bumili ng bulaklak at cake kung prank lang pala yun. Talaga? Alam mo, ang saya-saya ko kanina nung pinakikinggan ko yun. Parang nakalimutan ko na nga yung tungkol dun sa nurse na may kutsilyo eh. Ha? Sus, in love ka na naman sa akin no? Pero, Jonah, mahal, kailangan natin mag-ingat ha. Ewan ko ba pero parang ang lapitin mo sa disgrasya eh. Simula nung mabuntis ka. Oo nga eh. Alam mo ba kahit may mga pangontra tayo, parang ang dami pa ding umaaligid sa akin mismo. Parang tuwing may chance sila eh, umaatake sila. Ito mahal ha, ayaw lang kitang takutin eh. Pero alam mo ba nung isang araw, may matandang nagsabi sa akin na kakaiba daw yung kaso mo. Parang di daw normal yung ganyang kadaming aswang ang umaaligid sa iyo eh. Hala, totoo ba? Baka mga kampon mo sila nung panahon ng ayaw mo pa kay baby. Eto, ginagawang joke lahat. Feeling ko eh, kailangan natin maghanap ng pwede makausap tungkol sa sitwasyon mo. Kung maraming naaligid sa iyo, dapat marami din tayong pangontra. Bigla namang may batang lalaki na nakisabat sa usapan namin. Kuya, ate, huwag niyo ko kukulitin sa singit ha. Pero narinig ko kasi yung usapan niyo habang naglalaro ko dun eh oh. Tinuro niya yung lugar kung saan siya naglalaro ng kotse-kotsihan gawa sa lata. Kasi mukhang kailangan niyo ng aswang expert eh. Napakinig tuloy ako. O bakit bata? May kilala ka ba? Elmer po yung pangalan ko. Tsaka opo, may kilala po ko. The best aswang buster po talaga yun. Sino ba yun? Pwede bang ipakilala mo kami sa kanya? Opo, pero may kondisyon lang po sana ako. Ano naman yun? Sa akin na lang po sana yung tira niyong coke. Ay, oo naman. O ito, uminom muna siya bago nagsalita ulit. Sarap talaga ng coke. Ito po, sa bahay po namin yun eh. Tatay ko yung the best aswang buster. Tara po. Pagkaubos ng coke ni Elmer, agad na kaming umalis papunta sa bahay nila. Ewan ko ba kabanong pero kahit matagal-tagal na rin kaming nakatira sa lugar na ito, ay hindi pa rin ako komportable sa pasikot-sikot nito. Ewan ko kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng matinding pagkakaba. Habang naglalakad kami, may napansin kaming kakaibang ingay mula sa mga puno. Di pa naman ganun kadilim, pero nakakatakot na yung atmosphere ng paligid. Parang may kakaibang ihip yung hangin. Kuya, ate, bilisan na po natin. Medyo delikado na daw po kasi pag ganitong oras, sabi ni tatay eh. Kaya nga kaso kauwi lang namin galing sa ospital kaya pagod na yung ate Jonah mo. Tapos, di pa okay yung pakiramdam niya ngayon. Ay, sige po kuya. Medyo tatakbo lang po ako ha. Natatakot na po kasi ako eh. Tumakbo si Elmer pero tanaw ko pa din siya. Siguro nararamdaman niya din yung kabang nararamdaman ko kaya nagmamadali din siya. Gusto ko sanang magmabilis pero napapansin ko na ang bagal ni Jonah dahil sa sobrang pagod.
Di pa pala kami nakakapagpahinga mula nung nangyari yung insidente sa ospital. Bago pa man din kami makarating sa bahay ni na Elmer, bigla na lang may lumundag mula sa isa sa mga puno sa daan. Isang malaki na maitim na halimaw na may mga matang nanlilisik. Edwin, yung bata, kinukuha siya ng aswang. Sigaw ni Jonah dahil kinuha ng aswang si Elmer. Agad-agad akong naghanap ng pwede kong panglaban sa aswang pero walang kahit na anong bakal o kahoy dito. May nakita akong malaking bato pero sa tingin ko di naman kayang buhatin to. Tulong! Kuya, tulong! Umiiyak na si Elmer dahil akmang kakainin na siya ng aswang. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung lakas ko pero nakayanan kong buhatin yung bato at ibinito to sa aswang. Mabilis na nakaiwas yung aswang pero dahil umiwas siya, inabitiwan niya si Elmer. Tumakbo si Elmer papalapit sa amin pero hinabol siya ng aswang. Kuya, tulong! Kumuha ko ng di gaanong kalaki ang bato at pinukpok ko ito sa ulo ng aswang. Maliit na sugat lang yung naging epekto nito sa aswang pero makikita mong nasaktan siya kaya tinake advantage na namin to para makatakbo. Tumakbo kami pero sinundan pa din kami ng aswang. Maya-maya ay may lalaking na naga sa paan ng aswang dahilan para mapadhod ito. Talagang anak ko pang pinunterya mo, ha? Sawa ka na ba sa buhay mo, ha? Kitang-kita ko kung paanong nag-anyong tao yung aswang at ang nakakabigla siya yung nurse na nagtangkang sumaksak kay Jonah kanina. Di ko napigilan yung sarili kong lumapit sa kanya at pinagsusuntok ito. Halos mawalan na ng malay yung binatilyong lalaki nung inawat ako ng tatay ni Elmer at ni Jonah. Tama na yan. Kakailanganin natin siya. Tinali ni Mang Jose yung kamay at paa ng binatilyo at kinumutan ito. Tulungan mo ako. Kailangan natin siyang ipasok sa loob. Pagpasok namin sa bahay, medyo nanginginig pa ako dahil biglang nag-sink in sa akin yung mga nangyari. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung tapang ko kanina. Ang alam ko lang kanina kinailangan kong lumaban kung hindi mapapahamak ako, si Elmer o si Jonah. Bakit hindi pa natin patayin yung hayop na yan? Huwag ka magpadalos-dalos, iho. Kakailanganin natin siya. Paano po kung maging aswang ulit siya? May pinakita yung tatay ni Elmer na parang hiyas at nilagay niya yon sa garapon na may mga kasamang kamukha nito. Hindi siya magiging aswang hanggat wala sa kanya to. Kailangan nating malaman kung anong pakay niya. Siya nga pala. Ako si Jose. Mas kilala ako dito sa bayan bilang Mang Jose. Anak ko si Elmer. Inutusan ko siyang daling kayo dito pag may pagkakataon. Hindi ko lang alam sa batang to ba't ganitong oras pa ginawa. Tatay, kasi po wala po sila sa bahay nila. Kauwi lang po nila tapos pinatapos ko muna silang kumain. Hindi pa po kasi ako nakakapagsaing. Nakakaya kung aayain ko kagad sila dito nang wala pa silang kain. Aba, pasaway ka talagang bata ka. Okay ka lang ba? Di ka ba nasaktan, ha? Goods na goods naman po ko, tay. Di nga po ako natakot. Kung nakita mo lang, tatay, sinapa ko yung aswang. Talaga lang, ha? O siya, maligo ka na at magpahinga. Maghapon ko nang nasa labas Agad namang sumunod si Elmer sa tatay niya at tumakit na sa taas ng bahay nila. Maraming salamat nga pala sa inyo, ha? Kung wala kayo, baka napano na yung anak ko. Naku, wala po yun. Feeling nga po namin napahamak yung anak nyo dahil sa amin Medyo habulin po kasi ako ng aswang ngayon. Kung alam nyo lang, sa dami ng aswang na napatay ko maraming gustong gantihan ako sa pamamagitan ng anak ko. Sabi nga po ni Elmer. Siya nga pala, ako po pala si Edwin. Jonah po. Nakipag-shake hands kami kay Mang Jose at nag-iba yung reaksyon niya nang mahawakan yung kamay ni Jonah. Mukhang may ideya na ako kung bakit ka lapitin ng aswang. Pero magandang malaman natin ang totoong pakay nila mula sa aswang na to. Kumuha si Mang Jose ng tubig sa banga at pinaagos sa mukha ng binata. Dahilan para maimasmasan ito at magising. Anong kailangan nyo? Bakit nyo ako tinali? Pakawalan nyo ako! Tulong! Tulong! Alam mo namang walang makakatulong sa'yo dito, hingi ka pa ng tulong. Ay, bakit gusto mong kunin yung anak ko?
bakit ko naman sasabihin sa inyo? O ba't nagmamatigas ka ha? Kumuha si Mang Jose ng tansong pako at iniligay sa pagitan ng kuko ng binatang aswang. Aray! Alam mong di lang yan ang kaya kong gawin. Marami na akong napatay na aswang. Huwag po. Kapapanganak lang po ng asawa ko. Wala po siyang trabaho. Di niya kakayanin buhayin yung anak namin nang wala ako. Di sagutin mo yung tanong ko. Napagkutusan lang ako. May nakakita kasing nag-uusap ang anak mo at yung mag-asawang yan kaya gusto nilang pigilan ko yung pagkikita ninyo. Anong problema niyo sa amin ha? Bakit lahat kayo halos galit na galit sa amin? Yung anak niya, yung batang yan, yung batang nasa sinapupunan niya, hindi siya pwedeng mabuhay. Sinabi na sa akin yan dati. Anong meron ba sa anak ko? Nanahimik yung binatang aswang at mukhang ayaw sagutin yung tanong ni Jonah. Kumuha ng tansong krus si Mang Jose at takmang isasaksak sa puso ng aswang. Ano? Hindi mo sasagutin? Huwag! Oo, sige na. Sasabihin ko na. Yung anak mo, yung batang nasa sinapupunan mo, siyang tatapos ang lahi ng buong aswang. Nagulat kami sa narinig namin. Hindi makapaniwala si Jonah. Pero kitang-kita sa mga mata ng aswang ang takot at kitang-kita kay Mang Jose na alam niya na yun ang dahilan. Nang matapos na namin kausapin ay dapat papatayin pa din namin ang aswang. Pero pinigilan kami ni Jonah. Sinabi niyang naniniwala siyang wala nang gagawing masama ang aswang at hanggat wala na yung hiyas nito sa kanya, hindi na naman siya magiging aswang. Naawa si Jonah sa asawa at anak ng binatang aswang kung papatayin daw namin ito. Malakas na ang kutob ko na iyan na ang dahilan. Simula pa lang nang lumapit kayo dito naramdaman ko na Paano niyo po nasabi? Ibig niyo po bang sabihin, matagal niyo na po kaming kakilala? Oo, naramdaman ko na may kakaibang lakas na dumadaloy sa iyo, iha. Nandun ako nung may matandang umatake sa iyo. At simula nun inobserbahan ko na mga kilos at galaw ng aswang sa paligid mo. At hanggang sa makakaya ko pinoprotektahan kita. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Hindi ko naman po ginusto to Gusto ko lang po ng normal na pamumuhay. Kaya kitang tulungan. Kailangan ko gumawa ng pamahid na makakapagtago ng amoy mo sa mga aswang. Pero kailangan ko pa pumunta sa kagubatan para sa sangkap nito at para sa ritual na dapat nating gawin. Aalis po kayo? Mga gaano katagal po? Baka po bago pa kayo makabalik may masama na naman mangyari sa asawa at anak ko. Ngumiti naman si Jonah nang mabanggit ko ang salitang anak ko. Hindi ko alam kung paano niyo pa nakuhang kiligin sa sitwasyon namin ngayon na sobrang nakakabahala. Dumito na muna kayo sa bahay ko. Ligtas to dahil takot lumapit ang mga aswang dito. Kailangan ko din bantayan niyo si Elmer habang wala ko ha. Siya na lang ang meron ako nang dahil sa mga aswang na yan. Kinuwento ni Mang Jose yung nangyari sa pamilya niya. Halos buong pamilya niya pala ay napatay ng aswang bago pa man din siya matuto ng mga orasyon at maging maalam sa paano pumatay ng aswang. Buntis daw yung asawa niya sa dapat ay bunso nilang anak nung mapatay ito ng aswang. Kaya grabe na lang ang malasakit niya nung nakita niyang pinuputak din ng maraming aswang si Jonah. Kinabukasan ay umalis na si Mang Jose. Binilinan niya kami ng mga dapat at hindi dapat gawin. Sinabihan niya din si Elmer na huwag munang lumabas dahil kailangan na maging mas maingat pa kami ngayon na wala siya upang protektahan kami. Sinunod namin ang lahat. Pero nung nag-text si Ate Josie kung pwede daw ba kaming makita, ay walang atubili kaming umalis ng bahay para puntahan siya. May sakit daw kasi siya at kailangan niya ng tulong namin ngayon. Pagdating naman namin sa bahay ni Ate Josie, wala naman siya doon. Tapos nung palabas kami, ay nagulat kami na nandun yung binatang aswang. Anong ginagawa mo dito? Hindi kami natatakot sa iyo Anong ginawa mo kay Ate Josie? Alam kong si Aling Josie lang ang paraan para lumabas kayo sa bahay ng mamamatay aswang na yon. Bakit? Anong balak mo? Bakit mo kami pinapunta rito? Oo nga, hinayaan ka namin makatakas. Please, tigilan mo na yung anak ko. May anak ka din. Sana maintindihan mo. Hindi ako pumunta dito para guluhin kayo.
Gusto ko lang magpasalamat. Di ko gustong maging aswang pero wala akong choice. Nung ipinamana sa akin ng nanay ko yung hiyas na yon. Alam ko, hindi na ako magiging tulad ng dati pero naisip kong dapat na akong magbago. Lalo na't may anak na ako. Pwede mo naman sanang tinex yan. Bakit kailangan papuntahin mo pa kami kung wala ka talagang balak na masama sa amin? Nag-usap kaming dalawa ni Aling Josie na tulungan kayo. Bakit? Nakilala mo si Aling Josie? Nakakapag-usap kayo? Aswang ang dating nobyo ni Aling Josie. Naging magkaibigan sila ng mama ko dati. Nagulat kami sa narinig namin. Ano yun? Kinupkup lang ba kami ni Ate Josie dahil gusto niya ding patayin yung bata? Pero ang tagal na namin nakatira dito. Wala naman siyang masamang ginawa o binalak man lang sa amin. Huwag niyong isiping masama si Aling Josie ha. Talagang tinulungan niya kayo kasi may hinala na siya nung nakausap niyo pa lang siya sa women's desk. Ha? Paano niyo nalaman? Alam naming lahat ang tungkol sa propesiya. Di naman sigurado si Aling Josie noon pero ginawa niya na ang lahat ng makakaya niya para protektahan ka at yung anak mo. Alam mo, hindi ako naniniwala sa iyo eh. Kung totoo yung sinasabi mo, asa si Ate Josie? Bakit kailangan pang sabihin may sakit siya para lang pumunta kami dito? Sinabi namin yun kasi alam namin hindi kayo pupunta. Sasabihin namin gusto lang namin kayo makausap. Yung tungkol naman sa kung nasaan siya, ayan, yan ang hindi ko masasagot. At bakit? Kasi may ginawa kayo sa kanya? Hindi ko masasagot kasi hindi ko rin alam eh. Nagugutom na nga ako eh. Sabi niya bibili lang siya ng merienda pero hanggang ngayon wala pa siya. Kailangan na namin bumalik sa bahay ni Mang Jose. Pakisabi na lang kay Ate Josie, salamat sa lahat. May sasabihin pa pala ako, last na. Dami kong kwento. Munti ko na makakalimutan yung dahilan ba't ko kayo gusto makausap. Uy, ano nga yun? Anting-anting nagawa sa hiyas ng mga aswang. Yan ang makakatulong sa inyo. Dumating si Ate Josie na may dalang merienda. Pero mas pinili na lang naming umuwi. 4:00 na kasi at natatakot kami na baka gabihin kami sa daan. Hindi namin alam ni Jonah kung dapat ba namin paniwalaan yung sinabi ng binatang aswang na yon. Di na din namin alam kung mapagkakatiwalaan pa ba si Ate Josie. Meron kaming utang na loob sa kanya pero ngayon sa tingin namin kaya niya lang kami kinupkop dahil sa may balak din siyang masama sa bata. Napagdesisyon na namin ni Jonah na wag na lang sabihin kay Mang Jose yung pakikipagkita namin kay Ate Josie at yung pakikipag-usap namin sa binatang aswang na yon. Naisip namin na baka magalit siya sa amin na hindi namin sinunod at tinayaan pa namin si Elmer mag-isa dito kahit binilinan niya na kaming wag namin pabayaan ito. Isang gabi habang naghahapunan kami ay dumating na si Mang Jose. Tatay! Tumakbo at yumakapagad si Elmer sa tatay niya. Bigla akong na-excite sa magiging anak namin ni Jonah. Ganyan din kaya siya kapag umuwi ako galing sa trabaho. Kain na po. Kumusta po yung lakad niyo? Tanong ni Jonah habang nag-aay ng plato at baso para kay Mang Jose. Ayos naman. Nakuha ko na yung kailangan ko. Mamaya pagkatapos natin kumain tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung pamahid. Kayo dito, wala naman bang nangyari? Wala naman po. Nandito lang po kami sa bahay. Hindi po kami lumabas. Di naman kaya. Di ba kuya, Bigla kong sinubuan ng malaking manok si Elmer para di matuloy yung sinasabi niya. Oo nga pala. Lumabas kami saglit kasi bumalik kami ng gamot ni Jonah. Mga 30 minutes lang yon. Nakabalik din naman kaagad kami. Mukhang nagets naman ni Elmer yung paglaki ko ng mata sa kanya. Kasi di na niya tinuloy yung sinasabi niya sa tatay niya. Pagkatapos kumain ay itinuro na ni Mang Jose kung paano gamitin yung pamahid. Sabi niya sa tingin niya tatagal ng 2 hanggang 3 buwan yung pamahid na yon. Sapat para makahanap siya ng mas permanenteng solusyon. Gustuin man naming magstay kila Mang Jose, medyo nahiya kami dahil hindi naman ganon kalakihan yung bahay nila. Parang saktong-sakto lang sa kanilang 2 kaya nagpaalam na kaming pumunta sa kalapit barangay para madali pa din kami makakapunta-punta kila Mang Jose. Ilang araw na ang lumipas nung dito na kami nakatira sa bago naming inuupahan. Nung una akala namin
sapat na yung proteksyong pamahid na ibinigay sa amin ni Mang Jose. Pero nagulat kami nung bumalik na naman yung mga umaaligid na aswang. Natutulog kami noon. Mahal, gising. Mukhang may aswang sa bubong. Agad akong bumangon at kinuha yung bolong binigay sa akin ni Mang Jose. Umalis ka dito! Meron akong mga sandatang panlaban sa'yo! Mapangasar naman na sumagot yung aswang. Sa akin o sa amin? Natakot ako nang marinig yon. Inabot ko kay Jonah yung pamahid para sana maglagay pa siya. Matamang yung amoy na yun Pero naamoy pa din namin ang bata. Nakapaligid sila sa bahay namin, pero alam namin na ang dapat lang namin gawin ay maging alerto sa mga bintana at huwag lumabas kahit anong sabihin nila o kahit anong mangyari, dahil may mga proteksyong ginawa si Mang Jose sa bahay namin bago kami lumipat dito. Tinawagan ni Jonah si Mang Jose para tulungan kami at mga 1 oras nang lumipas bago siya nakarating. Nalaman kong nakarating na si Mang Jose dahil narinig ko ang away sa labas. Mang Jose, tutulong po ako dyan! Sigaw ko. Dali-dali kong kinuha yung mga sandatang binigay niya sa akin. Hindi na kailangan. Kaya ko na to. Kailangan mong bantayan si Jonah para kung may makapuslit man sa loob, maprotektahan mo siya. Mga ilang saglit din ay tumahimik na sa labas ng bahay. Indikasyon na okay na ang lahat. Paglabas ko ay nakahiga si Mang Jose at walang malay at medyo maliwanag na. Siguro yun ang dahilan kaya nag-alisan na yung mga aswang. Mahal, okay lang ba siya? Pag-aalala ni Jonah nung pinasok ko si Mang Jose nang walang malay. Tiningnan ko yung pulso niya pero na-realize ko na di ako marunong kaya pinakinggan ko na lang yung pagtibok ng puso niya. At mukha naman buhay pa siya. Nilinisan ni Jonah mga sugat ni Mang Jose at tinayaan namin siyang magpahinga muna. Biglang nagising si Mang Jose at akala niya nasa laban pa siya. O ano? Lalaban pa kayo, ha? Mang Jose, kami na po ito. Tapos na po, wala na po mga kalaban. Ha? Anong nangyari? Nagsialisa na ba sila? Opo, inabot na po kayo ng umaga Hindi po namin alam kung anong nangyari. Nung tumahimik na yung paligid, saka pala kami lumabas. Bakit di man lang kayo tumulong, ha? Sabi niyo po kasi dito lang ako sa loob Siyempre sasabihin ko yun para maangas. Dapat pag ganon, lalabas ka din para alam mo kung gaano karaming aswang yung kalaban. Po? Ay, sorry, hindi ko po nag-gets di bale, next time po. Anong next time? Gusto mo pang no next time, ha? Bahala na kayo sa buhay nyo. Pabirong sabi ni Mang Jose. Mukhang wala na pong bisa yung pamahid na binigay niyo Kaya nga po sabi pa nung isang aswang kagabi mas malakas daw kasi yung amoy ni baby. Kaya wa-effect na sa kanila yung pamahid. Kaya nga hindi ko inasahan na mangyayari ito. Pero hindi ko inasahan na ganitong kaaga. Wala pa akong nahahanap na paraan para tigilan kayo ng aswang Nagkatinginan kami ni Jonah. Feeling ko parehas naming naisip yung tungkol sa sinabi ng binatang aswang. Mang Jose, ano kasi? Tumango si Jonah as encouragement para sabihin ko na kay Mang Jose yung totoo. Pero nahihirapan ako at nahihiya. Ano po kasi? Ano ba yun? Oo nga, love. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na lang. May gusto po kasing sabihin si Jonah sa inyo. Hala, bakit ako? Ikaw na. Ay nako, sasabihin nyo ba o aalis na lang ako? Ano po kasi? May hindi po kasi kami sinabi sa inyo. Natatakot po kasi kami baka magalit po kayo Kaya nga pwede po mag-promise muna kayo na Mang Jose na hindi kayo magagalit bago namin sabihin. Ay nako, aalis na nga lang ako. Teka, wag. Kasi Mang Jose, nakipagkita kami sa binatang aswang Yung pinakawalan natin. Ano? Ano na naman bang pumasok sa isip nyo at ginawa nyo yon, ha? Kung sawa na kayo sa buhay nyo, sabihin nyo lang, ha? Hirap na hirap akong proteksyonan kayo tapos kayo, nagpapabaya lang. Okay naman kami, Mang Jose. Pero, ayun nga, kaya namin nabanggit kasi may nabanggit rin yung aswang sa amin.
O anong sabi? Anting-anting nagawa sa hiyas ng aswang daw po. Nagulat kami kasi biglang tumayo si Mang Jose at nagsisigaw. Tama! Ba't ba di ko naisip yun? Ang galing nyo ha! May solusyon na tayo sa problema. Para siyang ewan na masayang masaya sa narinig niya. Pinagyayakap niya pa kami ni Jonah. Hooray! Awkward na sinabi ni Jonah para suportahan yung kasiyahan ni Mang Jose. Tara, kailangan natin gawin yung para matapos na itong problemang ito. Hinilan niya kami pero pumalag muna kami. Sandali lang po. Baka pwedeng mag-toothbrush muna kami. Agad-agad ka na naman eh. May mga muta pa nga kami oh. Sorry. Masyado lang ako masaya eh. O sige na, bilisan nyo na nang magawa na natin to kagad. Pagdating sa bahay nila ay agad-agad ginawa ni Mang Jose ang anting-anting at ibinigay ni Mang Jose ang anting-anting kay Jonah. Binili niya na dapat hindi ito malayo kay Jonah habang buntis siya kay Zachary at di naman dapat malayo kay Zachary pag pinanganak na siya. Dahil alam na nga ng mga aswang na nasa lugar na to kami, ikinailangan naming lumipat sa mas malayong bayan. Pero dito pa rin sa Siquijor dahil ayaw naming malayo kila Mang Jose. Sa araw ng paglipat namin, habang nag-aayos ng mga gamit, nagkaroon kami ng maikling pag-uusap ni Jonah. Mahal, sigurado ka na ba sa desisyon natin to? Malayo ito sa lahat ng nakasanayan natin eh. Oo mahal, kailangan natin ng panibagong simula. At para din ito sa kaligtasan na magiging anak natin. Tingnan mo, mas mapayapa dito. Mas mabuti to para kay baby. Sabay hinaplos ko ang tiyan niya at tinalikan dahilan para mapangiti si Jonah. Tama ka, love. Sana nga maging ligtas at tahimik ang buhay natin dito. Grabe, sobrang nakakapagod yung sunod-sunod na pangyayari simula nung lumapag ako dito sa Siquijor. At totoo ngang naging mapayapa ang pamumuhay namin sa bagong bayan kung saan kami lumipat. Nang dumating ang araw ng panganganak ni Jonah, si Mang Jose at Elmer ang sumama sa amin sa ospital. Habang naghihintay kami sa waiting area, inapag-usapan namin ang mga paghahanda para sa bagong miyembro ng pamilya. Sigurado ako magiging ligtas na ang bata sa anting-anting na ginawa ko. Alam mo ba, ginawa ko pa to mula sa pinakamalakas na hiyas ng aswang para siguradong wala nang masamang aswang ang makakalapit sa kanya. Maraming salamat, Mang Jose. Malaking bagay ito para makampante kami. Sobrang laking peace of mind sa amin to eh. At kung kailangan nyo pa ng tulong, alam niyo naman na nandito lang kami palagi. Nang ipinanganak si Zachary ay agad-agad naming isinuot sa kanya ang anting-anting na bigay ni Mang Jose. Sa unang mga araw pa lang niya, makikita na nakakatulong sa kanya tong anting-anting. Napakatahimik niya. Kahit ang mga iyak niya ay mahinahon din. Tingnan mo siya, Edwin, no? Ang tahimik lang niya. Parang alam niyang protektado siya. Oo nga, love eh. Parang nakakaramdam siya ng kapayapaan mula sa anting-anting. Salamat sa Diyos at may extra protection siya. Sa mga sumunod na araw naging regular ang pagbisita namin kina Mang Jose at Elmer o sila sa amin. Naging parang extended family na ang turingan namin sa isa't isa. Isang araw, habang nagkakape kami sa labas, nakita namin papalapit si Mang Jose. Kumusta ang pag-adjust sa bagong lugar? Wala naman bang kakaibang nangyayari? So far, so good, Mang Jose. Tahimik ang lugar na ito. Si Zachary, nako, kung makikita mo lang araw-araw, lumalaking malusog at masaya. Salamat sa lahat ng tulong at proteksyon na binigay mo sa amin, Mang Jose. Pakiramdam namin, dito na talaga kami sa lugar na ito magiging masaya at ligtas eh. Yun naman ang pinakamahalaga. At tandaan nyo kung may kailangan kayo, isang tawag lang, pupuntahan ko kayo kaagad. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti naming naramdaman ang kapayapaan at seguridad sa aming bagong tahanan. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng lilim ng punong mangga sa aming bakuran, nagkaroon kami ni Jonah ng malalim na pag-uusap habang si Zachary ay mahimbing na natutulog sa duyan na ginawa ni Mang Jose para sa kanya. Alam mo, love, minsan hindi ko maiwasang isipin lahat ng pinagdaanan natin eh. Paano kung
hindi tayo nagdesisyong lumipat dito? Paano kung hindi tayo binigyan ng proteksyon ni Mang Jose? Love, sa lahat ng nangyari, natutunan ko na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagmamahalan natin sa isa't isa at sa mga taong itinuturing nating pamilya. Walang pagsubok na hindi natin malalampasan basta't magkakasama tayo. At higit sa lahat, kailangan nating mahalin at alagaan ng bawat isa. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang kapwa-tao. Yun ang nagbigay sa atin ng bagong pamilya dito. Totoo yan. Nakakamanghang isipin na kahit sa pinakamahirap na mga oras ng buhay natin may mga taong handang tumulong at tumalalay sa atin. Parang naging pamilya na natin si Mang Jose at Elmer. Oo, at doon ko natutunan na ang pagmamahal ay hindi lang sa mga oras ng kasiyahan. Mas kailangan to sa oras ng kagipitan. Dapat tayong magbigay ng pagmamahal ng walang hinihintay na kapalit. At doon mo makikita ang tunay na kabutihan sa mundo. Katulad ng ginawa sa amin ni Mang Jose at Elmer, naging malaking bahagi na sila ng buhay namin. Hindi dahil may kailangan sila sa amin, kundi dahil pinili nilang mahalin at protektahan kami bilang kanilang pamilya. Natutuwa ako sa kabila ng lahat. Mas pinili nating magmahal at magtiwala. Ngayon, alam kong mas magiging ligtas si Zachary at magiging masaya. Habang nag-uusap kami, ay dahan-dahang nagising si Zachary sa pagkakaidlip. Ngumiti siya sa amin na parang naiintindihan niya ang pinag-uusapan namin. Tumayo kami, magkahawak kamay at naglakad pabalik sa bahay. Puno ng pasasalamat sa aming mga puso sa bagong buhay na tinatamasa namin. Isang buhay na pinatatag ng pagmamahal at pagkakaisa. Wakas.